ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, O aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Iniibig kita, O aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, O aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwi-tuwi. Lahat iniibig, iniibig kita, O aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, O aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Sa tuwi-tuwi na, sa tuwi-tuwi na, kalakasan ko. Hallelujah, praise God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, O God. Yes. At bago tayo tumuloy sa ating pag-awit, sa ating pagpuri, I just want to remind each and everyone sa isang napakahalagang katotohanan, that the presence of our Lord ay ang ating tahanan. Amen. Ang presensya ng Panginoon ang ating kanlungan. Ang presensya ng Panginoon ang ating kapahingahan. Maaari mang bawat isa sa atin ngayon ay maraming pinagdaraanan. We may have all our own silent battles right now. You are tired, you are confused, you're in pain, you're in sorrow. Pero kapatid, sa piling ng ating Diyos, we have the rest. Sa ilalim ng kanyang pagmamahal, may kapanatagan. Amen. Sa ilalim ng kanyang pagmamahal, we have the peace, we have the comfort, and we have the strength, Lord Jesus. So let us sing this song ng buong puso. Panginoon, ang nais ko,
Pwede bang awitin natin minsan pa? Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa
Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin. Just declare it this morning. Over your life. Wala nang Over your problem. naisip pa, Over everything. kundi mamalagi sa piling ko. Aming Ama,
puso ng bawat isa na narito ngayon sa umaga pong ito, O Diyos. Patuloy na iparanas mo ang kapayapaan, O God. Patuloy na iparanas mo ang kapahingahan mula sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po, O God. Magpatuloy ka sa service na ito, Panginoon. Hayaan mo na mag-flow ang iyong anointing, your power, O God, sa bawat buhay po ng bawat isa, Panginoon, sa araw po na ito, O Diyos. Salamat po sa magigain naming wisdom sa araw po na ito mula sa iyong mga salita, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah! Gusto ko lamang tawagin yung ating nanay. Amen? May nanay po tayo dito sa harap. Na nag-asa ko ng kaunting testimony po sa kanya kasi as far as I remember, sobrang tagal na rin ng ating nanay dito sa church. Naisip ko lang, na-encourage ako sa buhay ni Nanay Delia at ni Tatay Jimmy. Yung isang word na pinakita ng Diyos sa akin yung faithfulness and obedience nila sa Panginoon. And I hope and I pray sa pangalan ni Jesus na patuloy natin buksan yung ating mga tainga, yung ating puso, no, na makarinig ng kabutihan ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa buhay nila, sa buhay ni Nanay Delia. Amen po? Kaya tawagin po natin si Nanay Delia po dito sa harap and palakpakan po natin yung Panginoon sa kanyang buhay. Good morning po sa inyong lahat. Sa umagang ito, ako po'y mag-share ng aking karanasan ko sa Panginoon. Ang mga pagsubok niya, mga kabutihan loob niya sa amin. Noong po kami mag-asawa, na-invite ni Pastor Nathan sa puro pa kami noon nakatira. Kasama niya si Pastor Manuel, si Joseph, at yung iba pa. Inanyayahan kaming mag-asawa kasi wala naman kami na-attenan na ibang church. Kaya hindi kami nagdalawang isip na umattend dito sa Tihila Church. Sabi ko, matikman ko man lang ang presensya ng Diyos sa atin. Ganun. E then, nung bago po kami, wala po kaming ganong income. Nilalakad lang po namin yan mula Poro hanggang doon sa Clarissa pa. Clarissa pa po yung church namin noon. Lakad lang po yun every Sunday. Minsan nadadaanan kami ni Pastor Diyos na sa van niya, sinasakay kami. Pero hanggang pag-uwi, nilalakad din namin. Pag Sunday, lakad uli. Yan. Hanggang sa binayayaan kami ng Panginoon na makabili ng isang sidecar. Kaya noon, naka-sidecar na kami noon, nung mga 10 na kami. Ganon kabuti ang Panginoon. Sa Panginoon, marami kong nadama sa Kanya. Nung na-stroke ako, siya lang pinaghugutan ko ng lakas. Tuwing hapon, kumakanta ako. Kinakantahan ko ang Panginoon. Dahil nung na-stroke ako, halos hindi ko makaya ng anuhin yung sarili ko. Pero nung kinakantahan ko siya tuwing hapon, doon unti-unti ako lumalakas. Hanggang sa ito, nakarecover ako. Ilang taon din yun na kinakantahan ko siya tuwing hapon. Hanggang ngayon din naman kinakantahan ko siya. Sa umaga pa lang, nakabukas na yung TV namin, worship song. Ganon. Nag-worship kami pagka umaga. Kahit tulog pa si Jimmy, lalakas ko yung TV namin. Nag-worship. Nag-worship ako mag-isa. No? Siya naman tulog. Kasi pasensya na po kayo at si Jimmy tinatanghali ng gising kasi panggabi siya ngayon. Pan-duty niya, 2:00 ng madaling araw dumarating. Tapos bago matulog yan, magbabasa pa ng Bible. Every day yan, every night. Nagbabasa siya bago siya matulog. Ganon. Kaya inaano ko naman siya. Pero pag sa umaga, tulog pa siya, binubuksan ko na yung TV, nagkakanta na ako doon. Bahala siya kung tulog pa siya o ano. Basta nag-worship ako, ganon. Marami pong kabutihan ang ginawa sa akin, sa amin ang Panginoon. Ngayon, nakabili pa kami ng e-bike.
E-bike na ginagamit namin. O, yun ay pinagkaloob sa amin ng Panginoon. At hindi kami pinababayaan ng Panginoon sa aming pang-araw-araw na gastusin. At sa Panginoon lang kami humuhugot ng aming lakas. Ang aming kagalingan sa Panginoon lang kami humuhugot ng mga kalakasan, kagalingan. At lagi ako sumisigaw sa amin, miskin natutulog ako, paggising ko, nadilat yung mata ko, praise the Lord, hallelujah, purihin ang Diyos ng Israel. Ayan, purihin ang Diyos ng Israel, ngayon at pagpakailanman. Lagi ko nagsisigaw pag madaling araw. Basta nadilat ang mata ko, kahit anong oras, sinisigaw ko yun. Praise the Lord, hallelujah, amen, thank you Lord. Yan, sinisigaw ko lahat yan. Hanggang sa ngayon, talagang ang Panginoon lang ang pinangahawakan namin at pinanghuhugutan ng aming mga lakas. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa aking anak na si Joseph. Siya ang unang na disciple ng Panginoon dito sa church. Kaya pangalawa lang ako sumunod sa kanya nung siya na-convert dito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya pinagkakaloob sa amin, Panginoon, sa aming mag-asawa. Kung wala ka, Panginoon, wala din kami. Kaya sa iyo lang kami patungo, Panginoon. Salamat sa iyong mga kabutihan loob sa amin. We praise you, we love you, Lord God. You're holy, you're mighty, Lord God. In the name of Jesus and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Nay. Nay, okay lang ba na pag-pray ka namin? Pwede bang extend natin yung ating mga kamay sa ating Nanay Delia? Amen. Praise God. Heavenly Father, Lord, we thank you sa buhay po ng aming nanay na si Nanay Delia, Panginoon, na patuloy, O God, nagbubunga yung prutas ng fruitfulness sa kanyang buhay, faithfulness sa kanyang buhay, Panginoon Diyos. Lord, patuloy niyo po silang ingatan, proteksyonan, Panginoon, at itago, Lord God, sa iyong lilim, Panginoon Diyos. Lord, at iiwas niyo po sila palagi sa panganib, Panginoon. And also may you continue to provide good health and finances, Lord God, sa kanilang buhay, O God. Maraming salamat, Lord. Hayaan niyo pa na, Panginoon, na maging fruitful pa sila, Lord God, sa kanilang mga edad, Panginoon. Hayaan niyo mas maka-encourage pa sila, O God, magkaroon ng impluensya, Lord God, sa kanilang mga kapitbahay, sa lahat ng kanilang mga nakakausap, Panginoon, at patuloy kanilang hanapin sa kanilang buhay, O Diyos. Maraming salamat po, Lord God. Sa araw po na ito, Lord, bless her and bless Tatay Jimmy, Panginoon, sa buong pamilya po nila, Panginoon. In Jesus' name, amen, amen, amen. Thank you, Nay. Hallelujah. Praise God. Sino pa pong gustong mag-testimony? Baka meron pang gustong mag-testify dyan. Bigyan ko po kayo ng pagkakataon. No? May ngumingiti sa likuran. No? Bigyan ko po kayo ng pagkakataon na kahit maikling minuto lamang, no? Na ibigay natin yung pasasalamat natin sa ating Panginoon. Amen? Alam mo mga kapatid, once na ikaw ay natuto at palagi kang nag-testify, hindi lang sa Sunday service, sa ating mga GZ, sa ating mga Bible studies, sa prayer meetings po natin, o kung ano man po yung mga gawain natin. Alam mo, pag nagpapatotoo ka patungkol sa Panginoon, inaapakan mo yung kaaway sa buhay mo eh. Sa buhay eh. Talagang nasa ilalim siya. Amen? Na parang sinasabi mo na wala kang kayang gawin sa akin. Amen? Amen? Kaya patuloy natin i-declare yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Meron tayong kapangyarihan na i-speak out. Amen? I-declare natin araw-araw, wala kang magagawa sa akin kaaway sapagkat nasa akin si Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen? Parang gusto mong mag-ano eh. Amen, amen. Praise God. I'm not prepared. Sa mga hindi po nakakilala, ako po si Joseph Fajardo, anak po ni Nanay Delia na
pinakagwapo niyang anak. Yun nga po, yun lang po yung testimony ko. Kasi ginawa tayo ng Panginoon na wonderful. Amen. De, joke lang. Pasensya na po. Masaya lang kasi ako, makita ko yung mother ko na mag-testify. Nakaka-bless. Kasi, kagaya nga sinabi niya, ako yung unang na-convert sa Christianity as born again. Kasi dati naman yung buhay ko, walang patutunguhan eh. Sa mga hindi po nakakaalam, dati po akong taga Manila, napunta lang po ako sa San Fernando. Kasi doon sa Manila, na-hold up ako, pumunta ako sa San Fernando, sumunod ako sa parents ko, sa Nanay Delia. To make the long story short, yun nga, dito ako nag-start from zero up to now. From as in yung walang-wala. Nung napunta ako dito, hindi ko pa kilala yung Panginoon nun. Dati po akong Catholic, pero hindi naman po ako nagpupunta ng simbahan ng Catholic. Minsan nagpupunta lang ako para lang mabawasan yung kasalanan sa isip, sa gawa, sa parang pakiramdam lang, gumaang yung pakiramdam. Pero nung first time ko ma-invite dito sa Tihila Church, doon ko na umpisahan na matutunan na makilala yung tunay na Panginoong Jesus. Kung ano yung mga sakripisyo na ginawa niya para sa akin, para sa pamilya namin, at sa bawat isa. Pero personally, yung unang ma-convert ako kasi, lahat inako ko eh. Parang ginawa yun ng Panginoon para sa akin. Ginawa ng Panginoon yun na magsakripisyo, mamatay sa krus, at mabuhay na maguli para sa akin. Mapakita niya yung daan patungo sa Ama. Yun yung pinaka nakita ko noon. Binuksan yung mata ko sa pinakita ng Panginoon na ginawa niya sakripisyo para sa akin. At syempre, hindi naman madali ang buhay ng Kristiyano. Dadaan pa rin tayo sa hirap. Dadaan pa rin tayo sa pagsubok. Itetest pa rin yung pagiging Kristiyano mo kung ikaw ba talaga ay para sa Panginoon. At yan po ay nangyari sa akin. Ako po, biglang patotoo sa inyo, ako po ay minsan nang tumalikod sa Panginoon. Nung nagsimula akong maligtas, na time sa buhay ko na napatalikod ako sa Panginoon. Pero hindi ko po yun pinagmamalaki. Ito po ay ginawang patotoo sa akin ng Panginoon na tumalikod ka man sa Panginoon, wala kang ibang pupuntahan, kundi kadiliman. Kasi siya lang yung liwanag eh. Siya lang yung buhay. Walang buhay sa mundo. Walang buhay, walang liwanag sa mundo, kundi si Jesus lamang ang liwanag na patutunguhan natin. At yun ang pinakita sa akin ng paulit-ulit ng Panginoon na hindi ko dapat sirain yung buhay ko ng mga gawain sa mundo. Kundi ibigay ko yung buhay ko sa Kanya ng dire-diretso. Dati po akong lasinggero, dating nagsisigarilyo, dating puro gimmick lang ang ginagawa, puro inom dito, inom doon, pasyal dito, gastador, ganon, etc. At sa patuloy po ng buhay ko bilang Kristiyano at sa pagsunod sa Panginoon, at nung bumalik po ako sa Panginoon, ibang saya pa rin, talagang tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. Hindi niya ako pinabayaan ni ginutom, hindi niya pinaranas sa aking mapahirapan sa buhay nung naligtas ako. At yun nga po, yung pagiging Kristiyano, tetest pa rin niya yan, itetest pa rin ng Panginoon yan. At nung nagkapamilya po ako, dito na po sa San Fernando, si Mrs. po, si Monette, na-test po yung aming faith nung share ko lang po, nung unang anak po namin ay kinuha ng Panginoon. Siya, kompleto po ang buwan, 9 months. Then, bago po lumabas yung bata, meron bang heartbeat. And then, nung lumabas po yung bata, bigla pong hindi umiyak, walang heartbeat. As in, hindi gumagalaw yung bata nung lumabas. Yun po yung nasabi sa akin ng doktor. And then, after 10 minutes pa daw po bago na-revive. Pero nung na-revive po, nilagay po agad ng, pang-pump sa incubator. Tapos yung pang-pump, yun na lang yung humihinga para sa kanya. Then after 3 days po, kinuha din siya ng Panginoon. Yun yung time ng buhay ko na
ang Panginoon, siya ang nagbibigay, siya din ang kumukuha. You give and take away. Kung naalala niyo yung song. You give and take away, but my heart will choose to say, blessed be the name of the Lord. Amen. Yun lamang po. Amen. Grabe yung kabutihan ng Diyos, ano? Sa ating mga buhay. Huwag po natin kakalimutan po yan. Yung lahat ng ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Yung lahat ng mga kasiyahan, lahat ng mga kapayapaan, lahat ng blessings. Nung tuwing ikaw ay nangailangan, nariyan siya. Parang yung Diyos natin, He works in a mysterious way. No? Bigla-biglaan na lang, pag kailangan mo, nandiyan dyan. Amen? No? Proven and tested na po yan. No? At encourage each and everyone sa umaga pong ito na kahit anuman pagsubok ng ating pinagdadaanan sa buhay, patuloy lang tayo maglakad kasama yung Diyos. Amen? Nabanggit ng ating kapatid kanina na nag-testify dito, wala po tayong mapapala pag tumalikod tayo. Mas mapapagod ka lang. Believe me, mapapagod ka lang. Mga Kristiyano na nga, napapagod pa rin eh. Diba? Paano pag tumalikod ka sa Diyos? Mas lalong doble yung pagod mo. Amen? At least dito, nakakagain ka ng wisdom. Yung wisdom na yon magagamit mo habang naglalakad ka doon sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Though I walk through the shadow of death. Amen? Valley of the shadows of death. Anong sabi ng Diyos? I am with you. Kasama mo yung Diyos. Amen? Kaya the title of our message po sa umaga pong ito, Finding Rest in a Busy World. Finding Rest in a busy world. Amen? So our text sa umaga pong ito ay nasa Luke chapter 10, verse 38 and 42. And I believe karamihan po sa atin na mga sumusunod at naniniwala sa Panginoon at nagbabasa ng salita ng Diyos at narinig na rin natin to maybe sa mga preachings, no? Ito po ay kwento ni Mary at ni Martha. Amen? So, doon pa lang, sa pangalan na yon, ma-figure out na natin, malalaman na natin yung about worship and serve. Amen? No? Worship and serve. Serve and worship. Amen po? So, dito sa ating verses po, sa Luke chapter 10, verse 38 and 42, bababasa natin siya sa New King James Version. Sabi po dito, now, it happened as they went that he entered a certain village. And a certain woman named Martha welcomed him into her house. Amen? So, doon sa unang verses na ating binasa, na nangyari, when sila Jesus, no? They entered a certain village. Ito pong village po ito, tinatawag po nating Bethany, na malapit po doon sa Jerusalem. Amen? Para meron lang po tayong idea kung ano po yung mga sinasabi po ng Bible. Amen? And a certain woman named, pakibigkas nga, named Martha. Named Martha welcomed him into her house. Verse 39, and she had a sister called, sino po? Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving. And she approached him and said, Lord,
Do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her, sabihin mo sa kanya, tell her to help me. Inutusan pa si Lord. Amen? Verse 41, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed. And Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Hindi yun mananakaw sa kanya na kahit anong mangyari. Amen po? So the context of this story, Martha opened her home. Binuksan ni Martha ang kanyang tahanan. Kanino? Kay Jesus. And also, sa kanyang mga disciples. And did her best to be a good host. Di ba? Pag may bumisita sa atin, may bumisita sa bahay nyo, di ba? Ginagawa nyong lahat para maging maayos, malinis na host kayo, di ba? No? Amen po? And Mary, on the other hand, opened her heart to Jesus and tried her best just to love the Lord. Too often, we are more like Martha, no? Than like Mary. Totoo po to. No? We are more like Martha than like Mary. In our zeal to serve the Lord, we wind up ignoring Him. While Martha labored, Mary listened, and she found a place of stillness at the feet of Jesus. Yan po yung context po ng ating binabasa para maintindihan lang po natin. Kasi, as you can see, in the verses na binasa po natin, there are names that mentions, di ba, narinig na natin, Martha and Mary. Di ba? Actually, hindi lang pala si Martha at si Mary, may kasama pa yan. Hindi natin kakalimutan si Jesus, kasama po doon. Amen? And I believe, kung nasaan si Jesus, nandun rin ang kanyang mga alagad, yung 12. Amen? Yung 12 disipulo. So, ilarawan mo sa isip mo na sa loob ng bahay ni Martha, nandoon si Jesus at kanyang 12 disipulo. No? Ilan yon? Ilan na yon? 12 plus Jesus. Saka yung dalawa, si Mary at si Martha. Ilan na? 15. 15 na, no? And meron pang kapatid si na hindi na-account dun eh. Si Lazarus. Yung kaibigan ni Jesus. No? Na namatay at binuhay niya. Mababasa natin yung sa John chapter 11. Amen? At doon rin natin mababasa yung si Mary nag-pour out ng naglagay ng pabango doon sa paanan ni Jesus. Amen? And sa worship mamaya, sa youth service, yun naman yung ating topic. Amen po? It's about worship. So, I believe, doon sa loob ng bahay na yon, merong 16 na tao. And who knows, baka mas marami pa. Di ba? Hindi naman in-account doon. Nilalarawan lang natin. Amen? So, kung ganun karami, ang bisita mo sa bahay, syempre, sa atin, maghahanda tayo. Naghahanda ka ba pag may bisita? Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Na-record yan, ha? And syempre, magiging abala ka. Di ba? At aligaga, alam mo yung aligaga, paborito ng mga Tagalog na salita, yung mga Tagalog na aligaga. Sa mga bagay-bagay, gusto natin palaging maayos at lahat malinis. Which is tama. No? Siyempre, kung may bisita ka, ayusin mo naman. Di ba? At siyempre, ipaparamdam mo sa bisita mo na welcome sila. Tama? Gaya ng pag-welcome natin sa bawat isa dito sa church.
Amen? Ganun din po pag may mga visitors tayo. Siyempre, ikamakam tayo mo ta, di Ilocano. Di ba? Sino mga nakakaintindi Ilocano? Ang sarap sa pakinggan eh, ikamakam. Di ba? Ikamantay ko. Bumuhulod, umutang pala tayo, soft drinks si J-Store. Talaga, ikaw nga, talaga ipakita mo nga, hospitable ka. And then natin, alam mo mga Pilipino, mga kapatid, normal na lang sa atin maging hospitable eh. No? And actually, sa kultura na ito, culture, tradition na ito, even the Jewish people, no, mababasa rin natin in the Old Testament, si Abraham, naging hospitable siya doon sa mga bisita na hindi niya alam, mga pinadala pa lang anghel ng Lord. Di ba? No? So, normal na sa ating mga Pilipino, lalo na bakit? Di ba? Lalakay. Not even yung mga mabakit lalakay na kahit yung mga ka-age natin, no? Talagang pag may mga bisita, di ba, Sir Joby? Di ba? Talagang very welcoming tayo, ano? No? Talaga, ikamakam tayo, yung kape, andyan dyan. Di ba? Ready natin lahat ng kasalitan tayo dyan, di ba? Urianyatan nga maipakan tayo, no? Sa tao. Kasi normal na sa atin maging hospitable eh. Kaya sobrang pagiging hospitable natin, may mga taon na sobrang dami naman ng bagyo. Kasi bini-welcome. Dito pumupunta, bakit hindi sa iba? Di ba? Di ba? Hindi, pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. No? So, ang culture rules na pagiging hospitable ay namana natin yan sa ating mga ancestors at naging sistema na po natin yan. Na kahit ikaw pumunta ka sa bahay, talagang mag-prepare din po kami. No? Ng food para sa iyo. No? Pero, pag-usapan natin. Di ba? Huwag kang pupunta lang doon agad-agad. Kasi baka wala kang maabotang tao. Di ba? So, communication is the key. Amen? So, ang pagiging hospitable ay importante and there's nothing wrong with that. No? Walang masama po doon sa pagiging hospitable, pagiging welcoming po natin. No? Si Martha is known for her hospitality. Kasi tahanan niya yun, pinag-usapan natin kanina, bahay niya yun, kaya siya yung nag-prepare, ginagawa niya lahat para ma-please yung bisita nila, which is talagang the King of Kings, the Lord of Lords, si Jesus Christ. Hallelujah. But the principle of what we are studying is that if you put all your effort into it, no? And forget the most important thing, one most important thing that's wrong. Mali na po yun. Kung ibinibigay, nilalagay natin yung ating buong at lahat ng effort pa natin doon sa pagiging hospitable, no? The context and the principle na ating pinag-uusapan dito po ay meron pong pinaka-importante sa lahat. Mas importante pa kaysa doon sa pagsiserve. No? Mali na po yun. Pag laging nandoon na lang tayo, serve and serve and serve and serve and serve. No? Nawawala na yung ating intimacy sa Diyos. No? The one who really matters is the Lord. Siya pa rin ang pinaka-importante sa lahat. Period. Many of us are so very busy. Many of us are so very busy. Either at work, at home, malapit ng pasukan, at school, or wherever. And there's nothing wrong with that. Walang problema yan na maging busy ka. No? Sa mga bagay na yan. But, if your busyness causes you to be distracted and lost focus on the Lord, ay hindi na po maganda yan. Intindihan natin? Okay lang na maging busy ka sa pagtatrabaho, sa business, at work, o kung ano man yung gusto mong gawin. Pero kung yun ay nagiging dahilan para ma-pulled out ka, para mapawi yung focus mo doon sa Panginoon, yung sight mo sa Panginoon Diyos, hindi na yan maganda.
Amen? Kung ganun ang nangyayari sa iyo, mga kapatid, mag-isip-isip ka na ngayon pa lamang. No? Same as sa amin rin, mga nagmi-minister or mga workers ng church, no? Kung masyado tayo nagiging busy sa trabaho, sa ministry naman ito, no? At walang intimacy sa Lord, dadating yung time na ma-overwhelm ka. Amen? Sino na mga nak-experience na overwhelm? Sa pagtatrabaho, ministry na lang ng ministry, ganito, ganyan, evangelism, kung ano-anong ginagawa. No? Kung anong gano'n, napagod, na-overwhelm. Diba? Kasi puros na lang ministry, walang intimacy. Amen po? Dahil napagod ka, ngayon mag-iisip ka na huminto sa paglalakad sa Panginoon. Amen? Alam mo, there is a time na talagang ako rin, may time na may araw na irritable rin ako. May time na nakakaranas din ako na na-overwhelm, minsan na-overthink, no? Sa mga bagay-bagay. And may mga time din na I feel restless. No? Na-experience rin ba yan, mga kapatid? May mga time talaga na ganyan, ma-overwhelm tayo, restless, mag-overthink tayo sa mga bagay-bagay, especially pag darating na yung mga mabibigat na ating mga bayarin sa buhay. Amen? Yan na. Amen? Pero, alam mo mga kapatid, may time na ganun yung aking na-experience. During the day. No? Pero, in the midst of busyness, or doon sa time na na-overwhelm, nag-overthink, doon sa parang feeling mo wala kang pahinga, no? Pinili kong umupo. No? Pinili kong mag-relax. Gaya nga doon sa narinig natin kanina, binuksan yung TV, nakinig ng worship song. Amen? Alam mo, doon sa maikling minuto na umupo ako at pinili ko na magpahinga, naramdaman ko yung presence ng Lord sa akin na I feel rest. Naramdaman, nakaranas ako ng kapahingahan. Lalo pag narinig mo yung, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Not trust in God. Sarap. Na kahit na nag-overthink, restless, no? Lahat na ng mga problema sa buhay, and then sasabihin sa'yo ng Panginoon, sasabihin din sa'yo, no? You need to trust in God. You need to declare the promises, those promises of God, and yes and amen. Sa atin minsan, kaya tayo palaging na-overwhelm, hindi tayo marunong mag-declare ng salita ng Diyos. Trabaho tayo ng trabaho. Aral ng aral. Yeah. Business ng business. I'm not saying na mali. Pero kung yun na lang, doon na lang umiikot yung mundo mo, hindi na yan tama. Darating yung time, mapapagod ka. Ngayon, pag darating yung time, nasisisihin mo na yung asawa mo. Darating yung time, sisisihin mo na yung pamilya mo. Bakit hanggang ngayon, bakit ganito pa rin yung buhay ko? Bakit ginagawa ko naman lahat, pero bakit hindi ko ma-reach yung dream ko sa buhay? Malay mo, baka hindi ka doon tinawag ng Diyos. Amen? Malay mo, tinawag ka, may panawagan ka pala na magsilbi sa Diyos. May panawagan ka pala na mag-evangelize. May heart ka pala to evangelism. Tinawag ka pala maging apostle. Tinawag ka pala maging pastor. Tinawag ka pala maging teacher. Yeah, the fivefold ministry.
Nandinayan natin? Yun pala yung pagkatawag mo, kaya hindi mo ma-reach yung dream, yung talagang ini-expect mo na mangyari sa buhay mo. No? And then magko-question ka, Lord, bakit yung mga iba nagsasucess naman? Hindi, mga kapatid, yung mga iba kasi hindi na yan sila sumusunod sa Diyos. Yung mga ibang mga tao kasi kaya nagsasucess sa buhay, hindi na yan pinapakialaman ni Satan. Nasa organisasyon na yan. Kasi pag nasa organisasyon ka ni Satanas, hindi kanya na hindi kanya na papakialaman. Hindi mo? Kaya tayo mga Kristiyano, tayo yung pinapakialaman palagi ng kaaway. Ayaw niya tayong gusto niya tayong hilain. No? Alam mo, naglalakad na nga tayo sa masigip na daan, gusto pa rin tayong hilain. No, narrow road ang papunta sa langit. Pero si kaaway, hirap na nga tayo, gusto pa rin tayo hilain ng kaaway. Na-intindihan nyo, mga kapatid? Kasi meron kang heart na sumunod sa kanya eh. Kay Lord. Kiniklear lang natin. Di ba? Intindihan natin. Kasi kung may heart ka na sumunod kay Jesus, yung zeal mo, yung energy mo talaga nandoon sa Kanya, yung focus mo nandoon, yung kaaway naman gustong-gusto kang hilain, bumalik ka dito. No, dito, gaganda buhay mo. Kaya naalala mo yung tinempt ni Jesus ni Satan si Jesus. Pinakita niya lahat, 'di ba, sa kanya? No? No? Baliktad ba? Ha? Tinempt ni Satan si Jesus. Amen. Hindi, para matawa lang kayo. Naman nyo, tinempt ni Satan si Jesus. Pinakitaan ng mga magaganda. Di ba? Yan, maganda yan, nakafocus. Sit at the feet of Jesus. Di ba, binigay lahat sa Kanya. Di ba, gustong ibigay lahat sa Kanya, pero sabi ni Jesus, no, sabi ng salita ng Diyos pa rin eh. Di ba? At sundin mo yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo, hindi yung kalooban ko, yung kalooban ng Diyos ang sundin mo. Marami sa atin ang kalooban natin ang nasusunod, kalooban ni Satanas ang susunod, hindi kalooban ng Diyos, kaya tayo hanggang ngayon nahihirapan pa rin sa buhay. Amen? So, tuloy tayo kasi baka mapagalitan ako ng mga nagtatime sa likod. Amen? Makikita natin sa mga verses na ating inaaral na si Martha, kinorek ni Jesus. Amen? Or ni-rebuke ni Jesus. In Luke chapter 10 verse 40, sabi po dito, but Martha was distracted with much serving. And she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Na-observe nyo ba yung, you not care that my sister left me? Iniwan ako ng kapatid ko. Ibig sabihin, kung aralin mo yung word na yan, kasama ni Martha, si Mary, na nag-aayos. Pero nung dumating si Jesus, anong ginawa niya? She left. No? To serve. She left. No? Anong ginawa niya doon? Naupo. Doon sa unang mga verses na binasa natin. Naupo sa paanan ni Jesucristo. No? And verse 41, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. No? Martha is so very busy. Working. No? Alam niyo, may narinig na ba natin yung acronym nung word na salitang busy? No? Ginagamit nila minsan sa preaching eh. Sinong nakakaalam? Being under Satan's yoke. Kaya mag-iingat po kayo sa pagiging busy po ninyo. Baka yung kabigatan na nagmumula kay Satanas na yung binubuhat ninyo, hindi na yung kabigatan na mula sa Diyos. Martha was distracted with much serving and worried and troubled about many things. What makes you worried? What causes your anxiety? Many reasons. Maraming mga rason kung bakit, mga kapatid. First, tandaan po nito, when you focus on circumstances.
Yan, makakaranas ka ng anxiety, mag-worry ka talaga when you focus on circumstances. Pag nandoon na lang yung mata mo, mga kapatid. Si Martha nakafocus masyado sa kanyang mga gawain. Number 2, when you focus on problems, mag-aalala ka talaga. Pag nakafocus ka sa problema, tama mali? Diba? Kaya pag nakafocus ka sa problema, mabaproblema ka talaga. Ito, number 3, wag na to. When you focus to control people, you worry. Pag nakafocus ka lang na gusto mong i-controlin yung mga tao, pag may nagkamali, hindi na-reach yung expectation mo, magagalit ka. Mapoprostrate ka. Bakit hindi nila ginagawa? Hindi, kasi baka ginagawa mo, you controlling them. No? Kaya pag hindi nila nagawa yung mga gusto mong gawin, napoprostrate ka, that's not good. Nagiging cause yan ng ating mga anxieties and worries in life. Intindihan natin? If you fix your eyes on people, you'll be bothered. Pag yung mata mo nakatingin doon sa tao, talagang mapoprostrate ka. Mababothered ka. If you fix your eyes on circumstances, you get worried. And if you look at your own self, you can become depressed. Pag tinignan mo yung sarili mo, madidepress ka lang. But this is the good thing. But if you look at God, you'll be at rest. If you look at God, you'll be at rest. Kaya sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above, not on things on earth. Be positive. Yeah. Alam mo, pag naging positive ka sa buhay, no, yung mga problema magkakaroon ng liwanag yan eh. Hindi pwedeng hindi. Naging positive ka, pag gising mo sa umaga, Lord, ikaw yung titignan ko ngayon. No? Amen? Kaya sa aming mga ministers, mga pastors, yung mga workers dito sa church, maganda pag lahat tayo nakatingin sa Diyos. No? Kasi pag nakatingin ka sa Diyos, positive. Optimistic, tama? No? Pero pag hindi ka nakatingin doon sa taas, sa Lord, negative lahat na lalabas sa mga bibig mo. Imbis na lumiwanag yung buhay mo, magkaroon ng liwanag yung problema mo, mas nadadagdagan pa ng problema. Kasi panay negative yung mga lumalabas sa bibig mo. Colossians chapter 3, verse 2, set your mind on things above. Walang negativity doon sa langit. Lahat positive. Not on things on earth. Dito sa mundong ito, worries lang. Pagod lang ibibigay ng mundong ito. Nandito sa mundo eh. Diba? Proven and tested. Sabihin mo sa akin kung hindi ka na pagod dito sa mundo. Diba? Kaya minsan mga tao, kinikitil yun nila yung sariling buhay nila dahil sawa at pagod na sila dito, nadidepress sila dito sa mundong ito. Kinikitil yung mga buhay nila dahil nakatingin sila sa tao, hindi sila nakatingin doon sa itaas. Tumitigil, nag-stop na mag-serve sa Lord kasi nakatingin doon dito sa mundo, hindi nakatingin doon sa itaas. Amen? Many of us, we focus on our eyes on others kaya masyado tayong nag-aalala. Share ko to kagabi sa prayer meeting. If your problem is bigger than God, you really have a problem. If your problem is bigger than God, you really have a problem. Meron ka talagang problema pag yung problema mas malaki kaysa sa Diyos. But if your God is bigger than your problem, then your problem is less. Positive.
mindset. Kasi nakatingin doon sa taas. Amen po? So learn to love the Lord more than your worries. And you will be able to find that calm place in His blessed presence. Philippians chapter 4, verse 6 to 9. Sabi po dito, pakibasa po, 3, 2, 1, go. Sino nagsabi, si Pastor Nathan o yung Bible? Kahit check mo sa Bible mo, mas maganda. No? No? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. O, tuloy. Sa halip. Amen. Ilapit nyo. Ano? Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin at may pasasalamat. Verse 7. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Verse 8, bukod yan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Last verse, ipamuhay nyo ang lahat ng natututunan nyo at tinanggap mula sa akin. Isa pamuhay, no? Ang lahat ng mga tinanggap nyo sa Kanya. Sa Diyos, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Amen po? So we need to learn to sit at the feet of Jesus. It's so important. Napaka-importante mga kapatid to sit at the feet of Jesus. In Jesus, we can find true rest. Sa Kanyang presensya, makakahanap tayo ng tunay na kapahingahan dito sa kalagitnaan, dito sa bising mundo. Sabi nga doon sa Matthew chapter 11 verse 28, sikat na sikat ito, come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen? So can we read the verses again, yung ating text sa Luke chapter 10 verse 38? Sabi po dito, now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house, and she had a sister called Mary, who also sat at the feet of Jesus, at Jesus' feet, and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. No? Kaya mga kapatid, bago po tayo mag-close sa umaga pong ito, allow God, hayaan mo yung Diyos na palaging mag-minister po sa inyo. Kagaya ng nabasa natin, iniwan ni Mary, o kung ano man yung ginagawa niya, para maupo at the feet of Jesus. Anong ginawa? To her, to listen ng kanyang mga salita. Amen po? So, importante po sa atin yan. Kung gusto mo magkaroon ng kapahingaan sa buhay, sa kalagitnaan ng business mo, sa kalagitnaan ng irritation mo, piliin mong umupo sa paanan ni Jesus at makinig naman sa kanyang salita. Amen? Napaka-importante mga kapatid. No? Ito maganda. Bago ka makinig ng salita ng Diyos o magbasa ng salita ng Diyos, you need to make sure, no, panatag yung loob mo. You need to make sure na panatag yung loob mo. Nakita nyo na ba sa Hebrews chapter 4,
no? Doon sa verse 12, ang sabi po doon, Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is as a discerner of the thoughts and intents of the heart. So verse 12 yan. Pero bago mag-verse 12, mga kapatid, from verse 1 to 11, no, binanggit doon yung salitang rest. Balikan nyo to, mga kapatid, basahin nyo. And even in chapter 3, may mga word na rest po doon. Bakit nilagay yung rest doon, mga kapatid? Kasi you need to rest muna bago ka makinig ng salita ng Diyos. Kasi kung makikinig ka, magbabasa ka ng salita ng Diyos, punong-puno ka ng problema sa puso mo, kabigatan, mga ingay, no, alam mo, hindi magpe-penetrate yung salita ng Diyos sa iyo, kapatid. Kung wala kang kapahingahan. Naintindihan natin? Kaya minsan pag nagbabasa ka, bakit hindi mo maintindihan? Tanungin mo yung sarili mo kung nakapahinga ka ba. Nakapahinga ba yung spiritual mo, emotion mo, lahat ng kung anong meron sa iyo, nakapahinga ba? No? Naintindihan natin? Kung gusto mo penetrate yung salita ng Diyos, rest. Umupo ka muna. And contemplate. Mag-isip ka. Isip-isip. Amen? Try mo. Pagbasa ka na isang verse, baka makagawa ka pa ng 5 pages ng mensahe. Dahil nag-contemplate ka, nag-isip ka, nakapahinga ka ngayon, nakagawa ka ng mensahe. Nakagawa ka ng devotion. Amen? Na iba sa atin siguro, hindi makagawa ng devotion, ilang taon na sa Christianity. Ayun natin. Check mo yung cellphone mo, check mo yung notebook mo. Ilang taon ka na sa Christianity, siguro mga nasa 5 taon. Siguro walang consistent na devotion. Diba? Merong basa, pero wala naman talagang revelation. Kasi walang intimacy. Ginosko sa Hebrew, sa Greek. Amen? If you want to know the eternal life, no, you need to have a intimacy with God. Naintindihan natin? Siguro nasa isip natin, hindi mo naman alam, Brother Nathan, kung nagde-devotion kami. Hindi mo naman alam, Pastor Nathan, kung nagde-devotion ako, nagdadasal ako. No, kaya you don't have the right to judge. Pastor Nathan, you don't have the right to judge me. Kasi hindi mo alam, only God knows. God knows my heart. Hindi mo alam na nagbabasa ako ng Biblia. Alam mo, sabi ng Bible, mga kapatid, no, therefore, by their fruits, you will know them. Woo! By their fruits, you will know them. By your fruits, you will know them. By their fruits. Sabi sa Matthew chapter 7. Di ba? Kaya hindi ka magrarason. No? Alam mo ang isa sa, narinig niyo yung preaching last Sunday, isa sa benefits ng pagkakaroon ng intimacy sa Panginoon, nagkakaroon ka ng discernment. No? Nakakaroon ka ng discernment. Hindi kayong nagja-judge, no? Pero nagkakaroon ka ng discernment, no? Kung itong taong ba to ay nagdadasal ba? O nakikitaan ba ng manifestation ng banal na spirito sa kanyang buhay? Ilang taon na to sa Christianity, bakit ganito pa rin? Di ba? Naintindihan natin? Ilang taon na sa Christianity, bakit every Sunday nalilate pa rin? Ilang taon na sa Christianity, hindi man makapunta sa prayer meeting. I'm not trying to offend you, but by your fruits,
By your fruits. Alam mo, sa mga susunod na linggo, yan yung magiging tema po natin. Fruitfulness. Kasi kailangan mag-manifest sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Merong manifestation of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Kasi kung gusto natin maging effective na Kristiyano, kailangan merong manifestation ng banal na Espiritu sa mga buhay po natin. Fruitful po tayo. Alam nyo, isang fruits niyan, mga kapatid, obedience, faithfulness. Di ba? Yung pagmamahal mo sa Diyos. Ewo, no? Yes, we are not good enough. We are not good enough. Pero thank God for His grace and mercy. We are called a friend of God. Amen? Declare mo yan, mga kapatid, na kahit na medyo na-offend ka ngayon, no, I am a friend of God. I am who I am, Lord. I am a new creation. I am your son. I am your daughter. Amen? Amen po? Na kahit na medyo na rebuke tayo ng kaunti, no, mamaya konti, I declare, Lord, na kahit anong mangyari, I will value the Sunday service, I will go. Diba? Naintindihan natin? Amen? Hindi na ako panay trabaho, magpahinga naman ako ng 2 oras. Dahil doon sa 2 oras na pahinga ko, doon sa presensya ng Diyos, magagamit mo yun sa buong linggo. Amen? Magagamit mo yung wisdom na yun na natutunan mo ngayon sa buong linggo na dadaanan mo. Tama? Amen po? Kaya ni-encourage ko po yung bawat isa, don't miss the Sunday service. Hayaan mo, kapatid, nagamitin ka ng Lord na mag-invite pa para sunod na linggo, Father's Day, puno po yung mga upuan natin, baka masubra pa. Alam niyo, maganda rin makita pag puno yung church, mas iba yung encouragement eh. Yung zeal na, papatuloy pa ako. Di ba? Hindi ko gagawin ito para sa tao, gagawin ko ito para sa Diyos. Kasi pag tumingin ako sa Kanya, ma-discourage lang ako. Kaya titingin ako doon. And then yung pinapagawa niya, gagawin ko. Amen? Naintindihan natin? Kaya challenge, sunod na Sunday, mga kapatid. Sa may mga asawa na lalaki, fathers, no? Telen, tawagin natin si Kuya Renz. No? Your husband, tawagin mo dito. Yung asawa nyo, di ba? May mga asawa dito na lalaki. Wala nga naman babae. Di ba? Lalaki nga rod. Di ba? May mga babae, may asawang lalaki. Siyempre, kinaklarify lang natin, baka... di ba? Di ba? Kaya, invite natin. Mga kapatid, pero kung wala, pray ka. Pero kung bata ka pa, wag muna. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Amen? Pagkatapos mo mag-aaral, no, full-time ka sa ministry. Amen? Di ba? Ayaw nyo. No? Eh kung ayaw, matapos mo mag-aral, magtrabaho ka, pero i-prioritize mo pa rin yung talagang importante, which is God. Amen? So, huwag kayong mag-alala, tapos na po ako. Huling salita lang. Kaya, find a quiet time. Maghanap ka ng tahimik na oras o minuto or ilang minuto lang na makapagpahinga ka sa Diyos. Alam mo na kahit na hindi ka sanay magising ng 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. o kahit sa gitna ng trabaho or business, maghanap ka ng oras to sit down at the feet of Jesus. Amen? Habang naglalako ka, habang
nag-ano ka sa office, habang nagsusulat ka doon sa school, nagko-contemplate ka. No? Lord, naiirita ako ngayon sa katabi ko. Yeah. Lord, naiirita ako ngayon sa taong ito. Nung nagko-contemplate ka ngayon, ipapaalala sa iyo ng Panginoon na, anak, binigyan kita ng buhay. And sabi ko sa iyo, love one another. Amen? Mahalin mo yung kapwa mo. Amen? Hindi na natin? Dahil si papaalala, lo, anak, Kristiyano ka. Yeah. Anak, Kristiyano ka. Kaya, tignan mo yung pamumuhay mo. Baka imbis na nakaka-encourage ka, nakaka-discourage ka. Di ba? Amen? Amen po? Imbis na napapalakas mo yung kapatid mo, nangihina dahil sa'yo. Totoo yan, mga kapatid. Kaya lagi mo tatandaan, Kristiyano ako. Sabi mo, Kristiyano ako. Amen? At mag-iingat ako sa pumumuhay na meron ako. Amen po? Kaya siguro ngayon, maiwasan na natin yung pasmadong bunganga pagkatapos. Di ba? Na re-relax na kaunti. Amen. Meron pa nga nadagdag pa nga ako natutunan na naman ginapasmado daw na pag-iisip. No? Pati pag-iisip na daw, pinapasma na rin ngayon Di ba? Hindi na yung kamay, hindi na yung bunganga, pati pag-iisip. Pag naging pasmado pa yung puso mo, awanan. Awanan na. Di ba? Hindi na natin. Kaya Kristiyano ako. Follower ako ni Jesus. So I will walk circumspectly. Yeah. Walk circumspectly, ibig sabihin, palagi kang nagko-contemplate, palagi mong pinag-iisipan lahat na magiging action mo at magiging consequences na mga gagawin mo sa buhay. Amen? Praise God. Pwede ba tayong tumayo as we sing this song? And if you want, kung gusto mong pumunta dito sa harap para may panalangin, kung gusto mong lumuhod dito, if there's something in your heart right now, no, na i-lay down mo sa altar, sa harap ng ating Panginoon. Alam mo kapatid, umupo ka sa paanan ni Jesus sa umaga mong ito. Kung ikaw yung taong punong-puno ng mga bagay na hindi maganda o punong-puno ng mga bagay na mula sa mundong ito, kung ikaw ay napapagod, nag-overthink, na-overwhelm, kung ikaw yung taong palaging nagko-complain sa buhay, nalulus yung sight mo sa Kanya, yung pagsisilbi mo sa Diyos ay nanlamig na, alam mo kapatid, magkaroon ka ng lakas ng loob. Kung nais ng Espiritu Santo ng Diyos na nasa iyo ngayon, na pumaharap ka dito mga kapatid, just worship the Lord. Or kung nasaan ka man ngayon, just lift up your hands and talk to God. Lord, sabi mo gusto ko ng kapahingaan mula sa iyo, O Diyos. Alam mo, napaka-importante mga kapatid, to sit at the feet of Jesus. If you're not sitting, kung hindi ka nakaupo sa paanan ni Jesus, you will get overwhelmed and burn out, and you will serve God with a bad attitude. We don't want that to happen to us. Amen? So just worship the Lord sa umaga pong ito.
Just give everything, surrender everything to Him. And I believe siya lang yung makakapagbigay sa iyo ng kapahingahan. Doon mo lang matatamo, mahanap yung tunay na kapahingahan mula sa Kanya. Hallelujah.
Praise God. Minsan pa, awitin natin lahat ng mga boses sa lugar po na ito. Let's declare itong bridge ng song na to. Amen. Na sa Kanya lang natin mahanap ang tunay na kapahingahan. Sa'yo lamang iniyan, Panginoon, Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. minsan ba, mananatili sa'yo, lili, sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilib na masumpungan sa dakong lihim. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to God in the highest place. Praise God. Heavenly Father, oh God, we thank you for this time, Panginoon. In this moment, Panginoon Diyos, na ipinapaalala niyo po sa amin, oh God, sa kalagitnaan ng aming kabisihan sa buhay. Nariyan ka, Panginoon, na palaging willing na bigyan po kami ng kapahingahan, Panginoon, sa iyong presensya, O God. And Lord, I pray in Jesus' name na magsimula ulit itong time, araw na ito, Lord God, yung journey ng bawat isa, Panginoon, na mag-grow ang kanilang intimacy sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon po yung bawat isa ng desire, O God, mula sa iyong mga salita, Panginoon. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled, Panginoon. Mapupuno kami, Panginoon Diyos, ng iyong mga salita. Mapupuno kami, Panginoon, ng mga anointing, Lord God, na galing sa iyo, O Diyos. Yung kapangyarihan, authority na mula sa iyo, Panginoon, ay matatamo namin over all everything, Lord God, na aming pinagdadaanan sa buhay, Panginoon Diyos. I-declare namin, Lord God, your name is great, O God. Thank you, Lord, sa umaga pong ito. Ingatan niyo po yung bawat isa, O God, sa aming paghiwa-hiwalay, Lord God. Continue to bless everyone and make your face shine upon to each and every one, Lord God, sa umaga pong ito. In Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, everyone. Salamat po. And God bless you. See you all next Sunday.